Noong 1892, grupo ng Comanche ang bumaba sa homestead ni Wesley Quaid at ng kanyang pamilya. Si Quaid ay pinatay, habang ang kanyang asawa at tatlong anak ay nagtangkang tumakas. Lahat ng tatlong bata ay tinamaan at napatay ng putok habang ang pamilya ay tumakas. Ang asawa ni Quaid, si Rosalie, ay tumakbo sa kakahuyan at nagtago, hawak pa rin ang bunsong anak, isang sanggol, napatay na. Saglit siyang hinanap ng Comanches. Ngunit nabigo silang mahanap, sa kalapit na Fort Berenger, nadakip ni Captain Joseph Blocker at ng kanyang mga tauhan ang nakatakas na pamilyang Apache at ibinalik sila sa kuta. Sa umaga, tinawag si Captain Blocker sa opisina ni Colonel Abraham Biggs. Ipinaalam ni Biggs kay Blocker na iniutos ng Pangulo na palayain si Cheyenne War Chief Yellow Hawk, na may iniinda ng sakit, ang kanyang pamilya para makabalik sila sa kanilang mga lupang ninuno. Sinabihan si Captain Blocker na magiging tungkulin niya na samahan sila at tiyaking ligtas silang makarating doon. Sa una, tinanggihan ni Blocker ang utos ng koronel, kahit na nahaharap siya sa isang korte militar, na nagkukwento ng mga kakilakilabot na bagay na personal niyang nasaksihan na ginawa ni Yellow Hawk. Si Blocker ay nakikipagpalitan din ng mga salita kay Jeremiah Wilkes, nang itinuro ni Wilkes na ang kapitan ay nakagawa din ng ilang kakilakilabot na mga bagay sa mga katutubo. Binabalaan ng koronel si Captain Blocker na nakatakdang magretiro, na ang kanyang pensiyon ay nasa panganib kung siya ay tumanggi sa kanyang tungkulin, at kaya si Blocker ay nag-aatubili na sumang-ayon. Nagtatakda si Block isang maliit na grupo ng mga sundalo, Corporal Woodson, Lieutenant Kidder, Master Sergeant Metz, at Private Philip Desjardins. Sa sandaling malayo na sila sa kuta, itinigil ni Captain Blocker ang kanilang pag-usad at bumaba sa kanyang kabayo na may hawak na kutsilyo. Isa sa mga kasamahan niyang sundalo ang nag-abot sa kanya ng pangalawang kutsilyo. Inutusan ni Blocker si Yellow Hawk na bumaba sa kanyang kabayo sa kanyang sariling wika. Sumusunod si Yellow Hawk, at inaalok ni Blocker ang matandang lalaki ng isa sa mga kutsilyo. Tinanggihan ni Yellow Hawk ang inaalok na kutsilyo. Inutusan ni Blocker na pusasan si Yellow Hawk at ang kanyang anak na lalaki at tanggalin ang mga tirentas ng mga babae. Sa kanilang paglalakbay, ang grupo ay nakarating sa nasunog na tahanan ng pamilyang Quaid. Iniwan ni Blocker, Metz, at Woodson ang grupo upang mag-imbestiga. Nakita nila ang bangkay ni Quaid na nakahandusay pa rin sa lugar kung saan siya pinatay. Sa loob ng bahay, nakita nila si Rosalie, hawak pa rin ang kanyang patay na sanggol at nakaupo malapit sa isang kama kung saan ang kanyang mga anak na babae ay nakahiga at natatakpan ng mga kumot, na malinaw na patay din. Binalaan niya ang mga sundalo na tumahimik dahil natutulog ang mga bata. Sinama nila ito, na dinadala ang mga bata at ang kanyang asawa pabalik sa grupo. Sinabihan ni Blocker ang ilan sa kanyang mga tauhan na kumuha ng mga pala para maghukay ng butas, at kumuha kay Rosalie ng malinis na kumot. Nagalit siya nang nilapitan siya ng isa sa mga sundalo, at sinabihan nitong huwag hawakan ang kanyang anak. Gayunpaman, iginiit niya na siya ang maghuhukay ng libingan ng kanyang pamilya. Sinusubukan niyang gawin ito, ngunit nahirapan siya. Pinayagan niya ang mga sundalo na maghukay ng libingan at hiniling niya kay Blocker na ilibing siya katabi ng kanyang pamilya. Matapos makatulog ang kampo ay kinuha ni Rosalie ang baril at lumabas, akmang magpapakamatay, ngunit sumunod si Blocker at kinuha ang baril. Nang gabing iyon, isa sa mga katutubong kababaihan ang nag-alok kay Rosalie ng malinis na damit, na nagsasabing karangalan kung isusuot ito ni Rosalie. Samantala, si Captain Blocker ay binalaan ni Yellow Hawk at ng kanyang anak na ang Comanche ay patuloy na sumusunod sa kanila at na silang lahat ay nasa panganib. Gusto nilang tanggalin ni Blocker ang mga kadena sa kanilang mga kamay para makatulong sila sa pagtatanggol sa grupo kung sila ay atakihin, ngunit tumanggi si Blocker. Kinabukasan ng grupo ay inatake ng Comanche. Sa panahon ng labanan ay napatay si Private Desjardins at si Corporal Woodson ay nasugatan ng husto. Tumulong ang mga lalaking Cheyenne sa panahon ng labanan, sumakay sa isang umaatake at sinakal ni Black Hawk ang isa gamit ang kanyang mga kadena. Ang ilan sa Comanche ay tumakas nang natatalo na sila. Ang grupo ay nanunood habang kumukuha ng pistol si Rosalie at paulit-ulit na binabaril ang isang patay na Comanche hanggang sa maubusan ng mga bala ang pistol. Pagkatapos gumawa ng camp noong gabing iyon, inutusan ni Blocker na tanggalin ang mga kadena ng mga katutubo dahil nakatulong ito sa labanan. Kinabukasan, nakita ng grupo ang tatlong nakatakas na Comanche, na mga patay na. Nalaman ni Blocker na ang mga pumatay sa mga ito ang mag-ama na katutubo sa kinagabihan habang tulog naglahat. Ang grupo ay dumating sa fort sa Colorado, kung saan ang sugatang si Woodson ay magagamot na. Tinanong ni Blocker si McGowan kung maaaring manatili si Rosalie sa kanila hanggang sa makakita siya ng daanan sa kung saan man niya gustong pumunta.
Sumang-ayon si McGowan, hiniling ni McGowan kay Blocker na bigyan siya ng pabor. Nais niyang huminto si Blocker sa daan upang ihatid ang disgrasyadong Charles Wills sa kanyang home base. Pinatay ni Wills ang isang pamilya gamit ang palakol at ibinabalik upang bitihin. Sa umaga, binisita ni Captain Blocker ang isang nagpapagaling na Corporal Woodson. Nagalit si Woodson dahil sa tingin niya ay binaygo niya si Blocker, at sinabi sa kanya na ipagmamalaki siya ng kanyang ama sa kanyang mga nagawa. Habang naghahanda ang grupo na umalis, kasama ang kinundena na si Wills at dalawang bagong escort, sina Corporal Thomas at Sergeant Malloy, ay kasunod, tinanong ni Rosalie si Blocker kung maaari siyang magpatuloy sa kanya sa halip na manatili sa Colorado. Si Rosalie ay ibinalik sa Elk Woman ang mga damit na binigay sa kanya noon. Nang maglaon, gumawa ng camp ang grupo para sa gabi, kinadina si Wills sa isang puno. Nakipag-usap siya kay Blocker at inaalala niya ang kanilang mga maling nagawa noon. Nang maglaon, si Rosalie at ang dalawang katutubong babae ay kinuha ng isang grupo ng mga mangangalakal ng balahibo na nakatagpo sa kanila habang naghuhugas sila ng mga pinggan sa isang sapa. Inalertuhan ni Little Bear ang camp sa nangyari, nahanap nila ang camp ng mga mangangalakal ng balahibo at nasaksihan nila ang isa sa mga ito na binubugbog ang babae. Nang pumasok ang mga ito sa kanilang mga tolda, ang grupo ni Blocker ay palihim na bumaba sa camp at inaatake ang mga ito sa kanilang mga tolda at pinatay. Isa sa mga kasama ni Blocker ang napatay. Nang maglaon, si Wills, na naiwan sa ulan, ay nagkunwaring umuubo upang hikayatin si Lieutenant Kidder na pakawalan siya. Inatake ni Wills si Kidder, sa kalaunan ay nakontrol ni Wills ang baril ni Kidder at siya ay pinatay. Gin-isang ng putok ng baril ang camp, at binabaril nila si Wills habang patakas ito sakay ng kabayo. Tumalon si Metz sa isang kabayo at humabol. Sa umaga nahanap ng grupo ang katawan ng dalawang lalaki. May bala sa ulo si Metz at hawak ang dabwang baril. Inilibing ng grupo si Metz ngunit tumanggi si Blocker na ilibing si Wills. Nang makarating ang grupo sa Montana, nagsalita sina Blocker at Yellow Hawk, na malapit nang mamatay sa sakit. Pinangalanan ni Blocker ang ilan sa mga lalaking natalo niya sa pakikipaglaban sa Yellow Hawk. Tumugon ang Yellow Hawk sa pagsasabing nawalan din siya ng mga tao, nagkamay ang dalawa bilang pagpapatawad at pagkakaibigan. Pagdating nila sa Valley of the Bears, inililibing nila si Yellow Hawk, 4 na lalaki ang dumating sakay ng kabayo. Ipinaalam ng matandang lalaki kay Blocker na siya ang nagmamay-ari ng lupain na kanilang kinaroroonan at ang mga nakababatang lalaki ay kanyang mga anak. Sinabi niya na gusto niyang umalis si Blocker at ang kanyang grupo, kasama ang patay na katawan ni Yellow Hawk. Sinubukan ni Blocker na ipakita sa kanya ang mga papel na pinirmahan ng Pangulo, ngunit ang lalaki ay hindi interesado at nagbibigay ng matinding babala. Tinutukan ni Rosalie ng rifle ang matanda, sa puntong iyon ay binaril ni Rosalie ito. Nagpalitan ng putok ang mga anak ng lalaki, ang mga sundalo at si Black Hawk. Sa labanan si Black Hawk, Elk Woman at Living Woman ay napatay, gayon din si Corporal Thomas, pati na rin ang 3 sa 4 na nakakabayong lalaki ang isa ay nagtangkang tumakas. Binaril siya ni Blocker sa likod at pagkatapos ay lumapit sa kanya at gumamit ng kutsilyo para patayin. Nang maglaon, si Blocker, Rosalie, at Little Bear ay nakatayo sa isang platform ng tren na pawang nakasuot ng mga bagong damit na sibilyan. Si Rosalie ay nakatakdang sumakay ng tren papuntang Chicago, kasama niya ang Little Bear, na ulila na ngayon. Nagpaalam siya kay Blocker, sinabi sa kanya na siya ay isang mabuting tao, at sumakay sa tren kasama ang batang lalaki. Nagsisimulang lumayo si Blocker, ngunit pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, humakbang sakay ng tren habang umaalis ito sa istasyon. Please like, share and subscribe for more video recap like this.